Hello po mga kapatid sa lahat ng nanonood ng video na to. Blessed life po sa inyong lahat. And ngayon po sa video na to is pag-uusapan po natin o gusto ko pong i-share sa ating lahat yung pinaka-reason and purpose kung bakit ko po binuo itong YouTube channel na to o kung bakit ako nag-decide na gawin itong YouTube channel na to. But bago yon ay gusto ko munang pasalamatan ng Lord sa buhay niyon lahat na patuloy na sumusuporta sa channel natin, no. Mula sa umpisa, no, ay sinuportahan yung channel natin, and now we are officially over 1,800 subscribers. So medyo late na nga kasi actually ang ano ko dito, ang talagang bala ko sana dito is to have a video when we reach 1,000 subscribers. So medyo naging busy tayo nitong mga nakaraan, pero salamat sa Lord, at least ngayon ay nagawa natin, no? And malaking bagay yon sa channel natin na to dahil habang lumalaki yung community natin, dumaraming subscriber, maraming nanonood ng video, maraming sumusuporta, ay mas lalo din naman kumakalat yung mga videos natin and mas maraming naaabot. Kumbaga, then syempre, mas maraming nakaka-receive ng good news na sinishare natin dito sa channel natin. Kaya I speak blessing upon blessing sa buhay nyo, and patuloy po na pinapasalamatan ko ang Lord sa buhay nyo lahat. God bless po sa inyong lahat. So, bakit ko nga ba binuo itong YouTube channel na to? Bakit nga ba ako nag-decide na gawin tong channel na to? Actually, ang pinakaunang mga videos na gusto ko sanang i-upload dito sa channel na to is about Christian living, para ipakita sa bawat isa atin na hindi boring ang mabuhay bilang Kristiyano gaya ng sinasabi ng karamihan, especially ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoon, na sinasabi pa nila, boring naman yan, pasimba-simba ka lang, puro word of God, wala ka namang mapapala dyan, sayang lang oras mo dyan, minsan tagal-tagal pa, daming sinasabi. Diba? Ganun yung madalas nating maririnig na mga argument about buhay bilang lingkod ng Lord. Pero hindi lang naman po kasi ganun yun, no? Marami pang parte ang buhay bilang lingkod ng Panginoon. Yes, we are sharing the good news, we are sharing the gospel, kasi ito yung mission natin bilang mga sumasampalataya sa Panginoon. Kumbaga, libre nating na-receive ang salita ng ating Panginoon na nagdulot sa atin, no, para makilala pa natin ang ating dakilang Diyos, ma-receive natin ang kaligtasan mula sa ating Panginoon. Kumbaga, malaman natin na kailangan pala natin sumampalataya sa Panginoon. Libre nating na-receive yan. Then syempre, gusto natin na mas marami pang makaalam. Kumbaga, kung noon ang mga disciple ni Jesus ang nag-share ng gospel, no, sila yung mga tinuruan, ginabayan, dinisciple. So tayo naman ngayon ang nagpapatuloy ng mission na to. We are disciplined, discipled, disciplined according to the word of God na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa mga susunod na videos natin ay mag-upload din tayo, no, ng iba pang mga videos about sa buhay mismo bilang lingkod ng Panginoon. Maybe kumbaga mga song covers, no, mga gospel music, mga worship songs, no, mag-cover tayo. So hindi po ako magaling kumanta, no. Kumbaga yun lang yung naisip ko pero still pagpe-pray natin kung loobin ng Lord na ganun ang maging mga videos natin. Also some sort sa buhay bilang lingkod ng Panginoon, maaari mga yung part ng mga gawain sa church, or kumbaga mga laro, no, na may kinalaman sa paglago natin bilang mga lingkod ng Panginoon na pwede nating gawin. So marami pa tayong pwedeng gawin sa channel na to. Pero yun nga, since ang madalas mapansin dito sa buhay ng mga lingkod ng Lord is about sharing the gospel, ngayon gusto kong i-share din sa inyo about the church, about the mission of the church or mission of Christians, which is to go and preach the gospel. So according to the word of God, sabi ni Jesus,
Go and preach the gospel to all nations. So sharing the gospel to all nations doesn't necessarily mean na pupunta tayo sa iba't ibang lugar, pupunta tayo sa iba't ibang bansa, dahil hindi naman lahat ng tao ay privilege para gawin yung mga bagay na yun, dahil sa panahon ngayon ng mahal ng pamasahe. At syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng tao ay may kakayahan na pumunta sa iba't ibang mga bansa. Tsaka kung titingnan natin, kung ganun lang ang sense ng sinasabi ng go and preach the gospel to all nation, ay edi sana nagpalit-palit na lang tayo ng bansa. Yung mga taga-Amerika na nakabasa ng banal na kasulatan, sila na lang sa Pilipinas, then tayo na lang sa ibang bansa, no? So ganun ang mangyayari. Pero hindi po kasi ganoon. Ang pinaka-pinopoint doon, kaya nga sa mga disciple, 'di ba, sa ang pumunta sa iba't ibang mga bansa, ang mga nag-share sa mga Gentiles, which is kabilang tayo, meaning hindi kabilang sa bayan ng Panginoon, hindi kabilang sa bayang Israel, si Apostol Paul, Apostol Pablo. But meron pa ring mga naiwan dun sa bayan ng Israel, which is sila Peter, no, dun sila nag-share. No, nagstay sila doon to share the gospel sa mga Christian, sa mga Jews. Sorry. So yan, no, maano natin yan, ma-observe natin yan diyan pag binasa natin, no, yung banal na kasulatan. So this doesn't necessarily mean na pupunta sa ibang bansa, dahil lalo sa panahon ngayon, marami ng paraan para i-share ang word of God. So, isa na nga dito, itong social media na ginagamit natin ngayon. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Napakaraming paraan para i-share ang word of God. Sa sa simpleng pagsasabi mo lang na mahal ka ng Panginoon, you are sharing the word of God. Sa simpleng pagsasabi mo lang na ang kaligtasan ay matatagpuan sa Panginoon, then you are sharing the truth, you are sharing the word of God. 'Di ba? Sa pag-post mo ng verse, marami ng mga marami ng magiging epekto 'yan. Pero syempre, napaka-importante pa rin na tayo mismo is kumbaga sinishare natin 'to, no, through our voice. Na nagsasalita tayo, no? Maganda nga yung kaharap mismo natin yung tao, sinishare natin ng word of God, dahil syempre sa panahon ngayon, napakarami rin naman nagpo-post lang ng verse, kukuha lang ng parte sa Bible. Siyempre hindi naman natin hindi naman natin maintindihan basta-basta 'yon. Ganun lang. Minsan nga napuputol pa. So kaya kailangan tayo rin nagre-ready, nagde-decide tayo na i-share ang word of God sa bawat isa. Sa lahat, no? Sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. So yun nga, simpleng pagpo-post ng mga videos katulad nito, or sa simpleng pakikipagkwentuhan sa mga nakakasalamuha natin. So yan. So ngayon, sino-sino nga ba yung mga pwede nating ma-sharean ng word of God? Una na nga dito, yung pinakamalapit sa atin, which is our family. Family natin, nandyan lang yan, sa loob lang ng bahay natin, maaaring kapatid natin, magulang natin, o kung sino pa mga kamag-anak natin na nakakasama natin, hindi man natin nakakasama araw-araw, o yung mga nabibisita natin, nakakasama natin, no, sa kapag pumupunta tayo sa kanila or malapit lang sa atin na pwede natin ma-sharean. Kasi sino ba yung pinaka una na gusto nating makaalam din ng kahalagahan ng pagkilala sa ating Panginoong Hesus, ng pananampalataya sa Panginoon na naranasan natin? Syempre, yung family mismo natin. Diba? Sabi nga sa banal na kasulatan, you and your household will be saved. This doesn't mean na kapag ligtas ka na, kapag nalaman mo, natanggap mo yung kaligtasan, is automatic ligtas na din ang family mo. Hindi ganoon ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, no, kung titingnan natin mabuti, through you, ay sila man ay makakaalam ng katotohanan. Sila man ay ranas ng pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Bakit? Kasi ikaw ang magiging instrument ng Lord para sharean sila. So, diba? Kaya masaya ang family. So minsan challenge yan, no? Especially kapag medyo hindi close
ang family sa loob ng tahanan. Pero believe me kapatid, na malaki ang effect niyan sa loob ng family dahil mas lalo kayong mababind. At ang magbabind mismo sa inyo ay ang yakap ng ating dakilang Diyos. I encourage you to share the gospel of Christ sa family mo. Then next, syempre, friends, mga kaibigan natin. First family, then next is friends. So sila kasi, aside from our family na nakakasama natin sa bahay natin, yung mga kaibigan natin, alam ko, naniniwala ako na nakakasama nyo sila madalas din, no? Pag umalis ng bahay, o minsan nga sa bahay mismo pinupuntahan tayo o pumupunta tayo sa mga bahay nila. So madalas na lang rin naman natin sila nakakasalamuha. 'Di ba? Ang tunay na kaibigan, no, ay dadalhin ang kanyang kaibigan tungo sa buhay, tungo sa maayos na kalagayan. So syempre, ang bilang lingkod ng Lord ay ano natin dapat lang, no, na i-share natin sa kanila ang salita ng ating Panginoon. Amen po. So kaya pwede natin silang abutin, pwede natin silang kwentuhan patungkol sa salita ng ating dakilang Diyos. At syempre, komportable nga tayo makipagkwentuhan ng kung ano-anong bagay kaysa kung ano-anong pagkwentuhan. Bilang magkakaibigan, why not pag-usapan ang patungkol sa Panginoon? Amen. Syempre, mas lalo pa kayong mababayan yan. 'Di ba? Mas lalo niyo pang mai-enjoy ang samahan niyo bilang magkakaibigan. Hindi sa kalokohan, kundi sa pagpupuri sa ating Panginoon. So, next is syempre, first family, second is friends, then third is kung sino pa man yung ibang mga tao na nakakasalamuha natin. Maybe classmates, or katrabaho, or sino pa man na nakakasama din natin, no? Sila man pwede nating sharean ng salita ng ating Panginoon. Then this also requires, no, some courage sa buhay ng bawat isa natin, kasi minsan natatakot nga tayo na i-share ang salita ng ating Panginoon. Pero remember this, no, ikaw ay instrument lang ng Lord to share the good news of Christ. Kaya ano man ang mangyari, 'di ba? Si Lord ang nakakakita ng ginagawa mo, ng effort mo as doer of the word of God. So kaya i-share lang natin, kwentuhan lang natin pag may pagkakataon tayo, no? And lagi naman nag-open naman si Lord ng pagkakataon. Pag-pray natin, no? Then kapag na-share na natin, i-follow up lang natin, then ipag-pray natin yung tao na yun. Then si Lord na ang magpapalago nun, kasi hindi naman tayo nagbabago ng buhay ng kahit sino. Wala tayong kakayahang baguhin o iligtas ang isang tao, kundi ang Diyos lang may kakayahan nun. Tayo is nag-share lang ng salita ng ating Panginoon. Kaya encourage you kapatid na kung sino man ang mga nakakasalamuha mo, no, huwag ka mahiya at huwag ka matatakot. Pray and just share the good news of Christ sa simpleng paraan, sa pinakasimpleng paraan na pwede mong gawin. So yan po mga kapatid, no? Alam ko marami pang mga tao, lahat naman pwede nating mashiran ng salita ng ating Panginoon. But most importantly dito po, as we share the good news, be ready. Read the word of God. Kailangan alam natin kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan, kasi anong i-share natin kung hindi natin alam ang sinasabi ng banal na kasulatan. 'Di ba? Kailangan tayo muna ang unang makareceive ng salita ng ating Panginoon para meron tayong ma-share sa mga tao na nakakasalamuha o nakakasama ng bawat isa sa atin. So yan po, no, yung mission natin bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga dito sa YouTube channel natin, we are continuously sharing the Word of God. So dito sa channel natin na to, Rafi Deliosa Ursua, I will be continuously posting about exhortation of the Word of God. But I will also be posting dito nga sa channel natin ng iba pang mga bagay, no, na may kinalaman syempre sa buhay natin bilang mga lingkod ng Panginoon, no. Makakapagdulot sa atin ng encouragement and magpapakita sa atin kung gaano ba kasaya ang buhay bilang Kristiyano. But I also
inviting you sa isa pa nating YouTube channel, which is the Blessed Life PH, no? Then dun sa channel na yon, no, is specifically ang purpose nun is for preaching of the word. So doon regularly ay magpo-post tayo ng videos, no, every Sundays. Kumbaga yun ang magiging online church ng online church natin. So if you want to study the word, if you want to listen to preachings every Sundays, no, maybe short or longer preachings, I encourage you to subscribe dun po sa channel natin na yon. Ano lang po natin, no? Every Sundays po tayo mag-upload doon, and maybe hindi lang ako yung mag-share dun nga sa channel na yon. Maaari mag-invite din tayo ng iba pang mga speakers na pwedeng mag-share sa atin tungkol sa sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. But yun nga, that channel is specifically purposed for preaching the word of God. So every Sundays ang pinagpe-pray natin ngayon. And I pray, kapatid, na lumago din, no, yung channel natin na yon. At alam ko naman na si Lord ang siyang nag-iingat sa channel natin na to, and sa channel natin at sa iba pa, no, na ginagamit nating instrument para mas lalo pang ma-share ang word of God. So yun lang mga kapatid, no. Salamat sa buhay nyo, salamat sa buhay ng bawat isa sa atin. And I hope na kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na sa channel na to, no. And share this video, no, para marami pa, no, be part of the mission of Christ to share the gospel. So share this video para sa mga kaibigan natin, kung sino pa man, no, mga pamilya natin, sino natin gusto natin makapanood ng video na to. Also like this video dahil malaking tulong yan sa ating channel, no, para mas lalo pang kumalat itong YouTube channel natin. Also, if you have any questions na gusto mong masagot o gusto mong mapag-usapan natin sa mga susunod nating video, ay i-comment mo lang dyan sa baba, or kung meron kang request na topic, ng mga bagay-bagay na pwede natin pag-usapan, comment mo lang dyan sa baba at titingnan natin yan para maybe sa mga susunod na video, yan ang maging topic natin. So, yun lang mga kapatid. God bless po sa inyong lahat, and I speak blessing upon blessing sa buhay nyo, and always remember, Jesus loves you.